oportunidad na kahit hindi ka nakatapos sa pag-aaral. Pero, kailangan may pinag-aralan ka rin, no? Makatapos ng elementary, tapos ng high school para marunong kang magbasa, hindi ka magiging mangmang sa mga bagay-bagay. Vince David. Vince David. Let's roll. Yeah. Mag-focus ka sa vlog. Kung gusto mong mag-aral ulit, huwag mo isipin yung vlog, mag-aral ka. Ngayon, gusto mo, pinili mo yung vlog, alisin mo na sa utak mo yung pag-aaral kasi maano ka lang eh. Naapektuhan na yung utak mo eh. Huwag mo isipin yung pag-aaral kasi nakapag-aaral ka ng high school eh. Hindi ka na mangmang. Kung maganda naman nakikitain mo sa pagbablog, sa loob ng 4 years, 4 years kasi ng college, di ba? Anong kurso mo? HR? HRM? Oh. Magkano ang pagkatapos ka sa 4 years, magkano lang ang sahod ng HRM? Umpisa ka sa mag-intern ka pa, mag-apply tapos sasahod ka ng minimum. Magkano sabihin natin ang isang buwan mo sa 20,000. No? So, nag-aral ka ng 4 years para sumahod ka ng 20,000 a month. So ilang year pa bago ka magiging manager. So matagal pa tumaas yung sahod mo. Ngayon, kung dito ka sa vlog, sumasahod ka ng 100,000 kada buwan. So sa 4 years na yan, ilang milyon ang maipon mo. So mag-isip ka mabuti. Doon ka ba sa makatapos ka ng pag-aaral para doon sa sahod na 20 mil isang buwan? O i-take mo muna yung opportunity ngayon? Hindi ko sinasabing huwag kayong mag-aral. Kasi kung ngayon mag-ipon ka ngayon, di sabihin natin, halimbawa, kung ma-maintain mo yung sahod na ganyan, di may million ka na. Pagkatapos ng 4 years, meron ka ng million. Marami ka ng pundo, pwede ka na mag-aaral ulit. Kasi ang pag-aaral, wala namang pinipiling edad dyan eh. Ang importante, nakatapos sa elementary, nakatapos sa high school, hindi ka mangmang. Nakakaintindi ka ng mga bagay-bagay. Kung noon yan, panahon pa naman ninuno natin, yun importante talaga, yun ang mandatory talaga na kailangan makatapos ng pag-aaral para makahanap ka ng magandang trabaho. Hanggang ngayon, makatapos ka ng pag-aaral para makahanap ka ng magandang trabaho. No, walang sinabi na kailangan makatapos ka ng pag-aaral para magiging negosyante ka. Kasi ang mga yumayaman sa atin, mga businessman eh. No, so dapat ang mindset talaga natin, negosyo. Para gusto mong yumaman. Pero kung empleyado ka, hindi ka talaga yaman. Magkakaroon ka ng magandang sahod. Malaki ang sahod mo, pero hindi ka yaman hanggat may boss ka eh. Malaki ang pera mo. Pero ang mga mayaman talaga, negosyante. Yan, mag-isipan mo mabuti. Kumbaga, ngayon kasi may opportunity na yung pagbablog. No? Kung sa loob ng 4 years, pag-isipan mo mabuti, no? 4 years kang magbablog, na ang sahod mo naman, kumikita ka naman 6 digits, no? Sa loob ng 4 years, ilang buwan yan, 12 months, times 4, bilangin mo yung kung ma-maintain mo yung 100,000 a month, kung ilang milyon ang maipon mo sa loob ng 4 months, ay 4 years. Kwentahin mo yan. Ngayon, doon ka naman sa pag-aaral mo, kung nag-aaral ka ng 4 years, wala ka na makikitain doon eh. Mag-aaral ka. After ng 4 years, kung anong mangyayari sa'yo, kung makapasok ka ba ng trabaho doon sa HRM na sinasabi mo, kung magkano ba ang sasahurin mo, kung makasakali mo makapagtrabaho ka na, kung magkano ang sinasahod ng umpisa sa HRM, no? Kung ibabase mo doon, ikumpara mo siya. Wala malayo. Ba? So, hindi ko sasabi na huwag kayo mag-aral. Kumbaga, ang sinasabi ko, i-take mo yung opportunity. Tama. Kung ano yung opportunity na mas makakabuti sa kinabukasan sa buhay ninyo, hindi i-grab ninyo. No, alisin niyo yung sinasabi ng mga ninuno natin na kailangan makatapos ka ng pag-aaral para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Noon yun, kailangan talaga natin yun kasi walang ibang wala pa yung technology, walang ibang mga pinagkukulang ng trabaho eh. Ngayon, pwede ka nang kumita online. Iba na ang ngayon, iba na ang kalakaran, iba na ang panahon ngayon. Mapapatunayan namin yan sa amin. Hindi kami nakapatapos mag-aaral eh, no? Tama. Hindi kami nakapatapos mag-aaral, pero ako masasabi ko na okay na yung buhay ko. Nakapag-ipon na ako, no? Kung nag-aral ako, hindi ko sa kung ano man yung magiging kurso ko, hindi ako makakaipon ng ganito. Kumbaga, nagkaroon lang ng opportunity talaga. So, ganun din, naging maayos yun ang buhay, di ba? Sa pamamagitan ng opportunity. No, kasi hindi ako nakapag-aral, nagkaroon ng ibang opportunity na ganun. So, kailangan wise ka talaga sa sa panahon ngayon. No, so,
Pero wala akong sinasabi na huwag kayo mag-aral kayo. Kasi para hindi kayo magiging mangmang sa mga bagay-bagay. Importante talaga mag-aral kayo. So, pagdating na sa mga time na, halimbawa, katulad yung mga college na yan, kung wala naman kayong opportunity na iba na pwede kayong kumita ng malaki, edi tuloy yung pag-aaral nyo. Post nyo. Ngayon, kung yung pagbablog ay makakatulong sa inyo para makaipon kayo, di grab the opportunity. Okay, huwag kayong magdadalawang isip. 4 years kuya, di ba na sabi mo, 4 years na 100,000. Kung ma-maintain mo yun, Kung mamimaintain niya, kikita siya ng 4,800,000. paano kung 4.8. hindi lang yan paano kung lumakas ka pa? Diba? Ang laki ng maipon mo. No? Yung ko lang kung yung 4 million na yan, kapag natapos ng pag-aaral, nagtrabaho ka na, start ka na nagtrabaho, another 4 years, kung makakaipon ka pa ng 4 na million. Dun sa kurso mo. Kumbaga, sa panahon ngayon, kahit na hindi ka nakatapos ng pag-aaral, may mga opportunity na kaya mong ayusin ang buhay mo pagdating sa financial aspect, no, sa ibang paraan. Ang isa na yan, sa ating lahat, ang opportunity ay pagbablog. No. Yan lang. Kasi kung baka magsisi ka lang na nakatapos ka ng pag-aaral, after ng 4 years mo, tapos na ako mag-aaral, pwede na akong mag-vlog ulit. Di sayang yung kuha ka HRM ang target mo kurso mo. Tapos nung nakatapos ka ng pag-aaral, nag-apply ka ng trabaho, nakapagtrabaho ka HRM, kung magkano man ang sahod mo doon, di sabihin mo, ay, mas malaki pa ang sahod sa vlog, mag-vlog na ako ulit. O di sinayang mo yung 4 years mo. Di ba? Ano na kayo, iba na, dapat utak talaga, gamitin yung utak nyo pagdating sa ano. Huwag nyo nang, ang nangyayari kasi, nagdadalawang isip yung mga tao kasi, kailangan makatapos ako ng pag-aaral kasi kung anong sabihin ng pamilya, kung anong sabihin ng ibang tao, kung anong sabihin, no? Ang mindset ngayon dapat, kung ano yung makakabuti para sa kinabukasan mo, kung saan ka magiging maayos ang buhay mo, doon ka dapat. Hindi na po basihan ngayon na kailangan makatapos ka ng pag-aaral para maging maayos ang buhay mo. Sa panahon natin ngayon ha, sa panahon natin ngayon, marami na pong walang pinag-aralan na naging maayos ang buhay dahil sa iba-ibang mga pamamaraan na pwedeng kumita, social media. Yan yung oportunidad natin ngayon. So, ibig sabihin, lahat ng mga, kahit sino, magsasaka, construction worker, lahat ng hindi nakapag-aral, pwedeng maging maayos ang buhay sa pamamagitan ng mga oportunidad na kahit hindi ka nakatapos sa pag-aaral. Pero, kailangan may pinag-aralan ka rin, no? Makatapos ng elementary, tapos ng high school para marunong kang magbasa, hindi ka magiging mangmang sa mga bagay-bagay. Babalance nyo lang. Busog na ba ako? Hindi ba? Para mas marami yung... Para mas marami yung sinasabi ko. Wala ka pang rice eh.